So now we now have favicon, we now have learning about meta tags. Siguro ang next na natin is yung paano makikipag-collaborate sa isang project dito kay Boss Rod, okay? So I know some of you don't have any experience working with other team, right? So ngayon, ano yung kailangan nyo gawin? So first, i-clone yung repository. After ma-clone ng repository, git checkout sa dev, okay? Yan yung first thing, and then do git pull. Okay, just to make sure, no? Mapupull natin yung latest. Okay, let's just say for example, let's just assume. For example, mag-work ako sa isang ticket. So gagawin nyo lang is fit, and then what I do recommend before, di ba? What I do recommend yung parang BS, di ba? Yan. Which okay pa rin, pero ang nakikita ko na now is dapat, ewan ko kung pwede mag-start with number, pero ang inisip ko with number eh. So parang fit, and then yung number, so parang kunyari, mag-work ako sa number ticket 13. And then para sa yung 13, sabihin natin something. Okay? Okay, mali. Okay, kailangan nyo mag-git checkout -b. Okay, yung -b, ibig sabihin magka-create yan ng bagong branch. Yan, makikita nyo from dev to the feature branch. Okay, or fixed branch or chore branch. So now, meron na tayong ganito, no? So pwede nyo gawin para hindi na kayo mag-git push -u origin mamaya, no? Pwede nyo gawin is pwede na kayo agad mag-git push -u origin fit 13 something. Okay? So anong ginagawa lang yan? Meaning lang yan, nagpo-push lang yan ng origin dun sa mismong repository. So mamaya, ang kailangan nyo lang gawin is puro git push na lang after nyo mag-add and commit. Okay? Puro git push na lang. Hindi nyo na kailangan mag-git push -u origin. Kasi yung git push -u origin, ibig sabihin lang nito, pang set lang yan. Meaning, yung branch nyo na sa local, gusto nyo mapasok din dun sa remote. Okay? Gusto nyo ma-sync dun sa remote, which is, dun sa cloud, which is dun sa GitHub mismo. Okay? Kasi pagka nag-git checkout lang tayo dito, -b, blah, 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 itong branch na to, hindi pa yan available dun sa Git repository. Okay? Yung branch na to is only available pa lang sa local nyo. Kaya nagkakaroon ng git push -u origin is to make sure na yung local branch nyo is ma-push din dun sa may GitHub repository. Okay? That's the idea of -u origin. Okay, now meron na tayong nag-git checkout dev na tayo, and then nag-git pull, and then nag-git checkout -b feature branch. Now, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng change. Okay? So, let's just say, for example, gagawa ako dito ng siguro ang gagawin ko is magagawa tayo ng kunwari lang, no? Babaguhin natin to. Gagawin ko is baguhin natin, lalagyan ko to ng weight, no? Lalagyan ko ng weight of, sabihin lang natin for example, yan. Tapos sabihin natin, kunyari, tapos na ako dito. Gagawin ko nyan, git add that, and then git commit. Tapos ano yung gusto nyong, ano ba yung ginawa nyo? So nag-fix ba kayo? Nag-fit ba kayo? Pero in the commit message, no, hindi ko naman sinabing maging perfectionist kayo, dapat tama, fit, fix, and so on. But at least be mindful, no, na pagka fit, meaning may new features. Pero pagka fix, meron lang kayong finix na bug. Pero pagka wala namang masyado, pwede kayong mag-chore lang. Parang, okay, just add weight in inter font. Parang ganyan. So, pwede yan. And then, git push. Yan lang yung kailangan nyo matutunan para ma-push yung commit nyo to the GitHub repository. Okay, now, so after nyo ma-push yan, ang kailangan nyo gawin is pumunta sa may repository, which is where's my organization? Okay, I can go here. Okay, so ang next nyo kailangan gawin is to go to the pull request, and then new pull request, and then select nyo lagi yung branch nyo, yung base branch to be dev. Okay? Kasi gusto nyong i-merge
yung feature branch nyo to dev environment. Okay? Remember, yung base, siya yung tinututukan nyo para i-merge yung changes nyo. Okay? So, always dev. Ngayon, gagawin ko, isa-select ko lang hanapin ko yung 13. Yan. Okay? And then, may kita na natin dito yung pull request. So, ngayon, pagka nag-create kayo yung pull request, so, pwede nyo nang baguhin yung title. So, pwede nyo ilagay dito, number 13. So, pwede nyo ganitohin, no? 13. Yan, tapos chore, blah, blah, blah. And then dito, lalagay nyo rin syempre, magbibigay akong format mamaya, pero mas okay yung format na ginawa ni Pat. So, baka mamaya ibigay ko sa inyo yung format. Or even si Pat, pwede magbigay ng format. So, ang idea nun is, dito, meron tayong number 13, pero lalagay natin yung mismong link ng Taiga ticket. Okay? So, kunyari, ito yung Taiga ticket. Yan. Lagay nyo dyan, Taiga ticket. And then, tapos yung title lang ng Taiga or something kung ano man yung changes nyo. Pwede nyo i-preview yan, ano magiging itsura yan, no? Ganyan yung magiging itsura niya. So, kung gusto nyo maging malaki yan, I believe, pwede nyo gawin to. And then, yan. Diba? So, ganyan yung idea. So, para if ever yung dev or yung si senior or si lead, no, kung sino mo magre-review, pagkatapos mag-review sa'yo, pupunta na lang dito sa ticket and then imumove niya na to ready for testing. So, that's the idea. Kaya gusto ko, if ever, ang gagawin natin moving forward is to make sure na yung lalagay natin dito sa PR is nandoon na rin yung link ng ticket nung PR na yon. And then, syempre, lalagay din natin yung mga changes natin dito, ano yung mga ginawa nyo changes, and then some additional screenshot na ginawa nyo. Para may idea yung magre-review ng pull request kung ano ba yung mga changes na ginawa nyo. That's the idea, and then pwede nyo pwede nyo i-preview yung mga ginagawa nyo. Okay? So, that's the idea. So, ngayon, gagawin ko, create na akong pull request. So, yan lang kailangan kong gawin. So, pagkatapos na nito, okay na yung pull request ko dito. Pupunta na ako dito sa ticket ko. And then, i-change ko na yung, punta tayong one ticket. Okay. So, ganyan. Pupunta ako sa isang ticket, di ba? I-change ko na ngayon yung ano ko. I-paste ko lang dito yung pull request. Okay, delete ko na yan. Ganyan lang. Pull request. And then, change na to ready for review. So, ganun lang yung idea ng collaboration natin. Okay? Paulit-ulit lang yon. So, now, ano yung next natin gawin after this, no? Let's say, gagawa tayo ng conflict. Okay? So, ngayon, next, sabihin natin, gagawa tayo ng, puntahan muna ako ng dev ulit. Gagawa tayo ng conflict, no? So gagawin ko is, check out, dash B, fit 14 something. Okay. So, magigit push ako, bit push, dash U, fit 14 something. Yan, gagawa ako ng conflict kasi 'di ba dito nag-change 'yon si 13. So gagawin ko dito is maglalagay akong weight. Ang gagawin kong weight dito is 400, 500, 600. Yan. Okay. So ngayon ipupush ko na 'to. Add weight in enter font. Yan, pupush ko yan. So, ngayon, gagawin natin is i-merge natin ngayon si 14 para mag-conflict to si 13. So, gawa tayo ulit new pull request. Ganun lang gagawin nyo. New pull request, select base to dev, and then select yung branch nyo na gustong i-PR sa dev, and then create pull request, and then di ko na lalagyan ng information. Yan, tapos i-merge ko na. Yan. And then ngayon, pagka pumunta na ako kay 13, I assume dapat may conflict na nangyari. Yan, ayan, di ba? Makikita nyo may conflict na. Yan, may conflict na, Boss Rod. Ang hirap nito. Napakadali lang yan, mga boss. So, the conflict is either need mo ng question dun sa may colleague mo, or pwede mo siyang i-resolve by yourself. So meaning you're confident enough na yung changes na to, ito na talaga yung tama na changes. Okay, so pupunta ako sa pit 13, no?
ang gagawin ko niyan, pagka merong conflict, no, pagka nag-comment sa inyo si dev or si lead na, hey, please resolve the conflict. So, anong kailangan nyo gawin? Ang kailangan nyo gawin is git pull origin dev. So, meaning, pinupull nyo yung, kasi there's two ways of doing it. So, there is a git rebase, which is medyo complicated siya ituro, no? I mean, medyo madali lang naman din si rebase pagka experience ka na. Pero yung pagka sa mga beginner, medyo tricky siya, medyo confusing. So, that's why I do recommend merge lang muna tayo, okay? So, git pull origin dev. Pagka git pull origin dev, ang mangyayari niyan is ipupull niya yung latest change and then magkakaroon ka na ng ganitong klaseng conflict. Okay? So, ang ibig sabihin lang niyan, either i-accept mo yung current change mo, which is yung 400 and 700 lang, or yung incoming, which is ito yung nasa dev na. Okay? Ito yung nasa dev. So, nasa sayo kung confident ka ba na, hindi naman natin gagamitin si 500 and 600. E di sa ano ka na, sa may weight ka, paano if ever ang kailangan mo pala ganito instead na ganito lang yung changes mo, pwede mo kunin incoming. Or if let's say for example, gusto mong isama yung 600 lang pero hindi kasama si 500. So ang pwede mong gawin, pwede mo i-accept yung both, okay? And then change it manually. Walang kaso doon, okay? And then remove that and then save. So after mo niyan, pwede ka na magsabi ng git add ulit, commit, and then -m, sabi mo chore resolve conflict, and then git push. So before that, no, lahat ng conflicts na makikita nyo is pagka pumunta kayo dito sa source control na icon sa VS Code, makikita nyo lahat ng may mga conflicts dito. Okay? So for example lang, balik natin sa dati. Yan. So lahat ng mga conflicts, lahat ng changes lalabas yan dito. And then yung mga conflicts dito sa merge changes. Andiyan yung mga conflicts nyo. So, pwede nyo makita kung ano-ano pa yung may mga conflicts. Pero ito, for example, gagawin lang natin, no? Pwede na nating i-accept, let's say, current na lang accept ko dyan, pero lalagyan ko pang 600. Kasi based dun sa previous change, okay? So, pwede ko nang gawin is git add, git commit, resolve conflict, and then git push. And then what will happen is, it will now resolve your conflict. So, pagkatapos na yan, pagka pumunta na kayo dito, ibig sabihin lang yan, dapat yung conflict doon is wala na. Okay? Na-resolve na yung conflict. Ito na yun, resolved conflict. Okay. So, after nyan, pwede na ngayon yan i-merge or i-review ulit ni lead nyo. So, ganun lang yung idea kung paano tayo makipag-collaborate. Remember, the first step, git checkout dev. First, git checkout dev, git pull, and then git checkout -b para mag-create ng bagong branch, and then git push -u origin agad yung name ng branch nyo. Para sa dulo, ang gagawin nyo na lang is puro git push na lang. Or kung may mga changes kayo, puro git push na lang. So, ganun na yung idea, guys. Okay? So, I think that's it. Any questions?